I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best. Ayan, sino nga ba ang tuta ng chikwa? Nako po. Obvious ba mga kababayan? Nako po, kayo na po ang bahalang humusga, magkomento mga kababayan. Kaya dapat maging aware tayo sa 2028. Nako po, grabe na ito guys. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit lagi kong sinasabi, mag-ingat po tayo sa pagpili ng tamang kandidato sa 2028. Kung ayaw nyong sakupin tayo. Ang higit sa lahat, ang pinoprotektahan natin dito is yung mga, siyempre yung bansa natin, yung teritoryo natin. 'Di ba mga kababayan, especially sa West Philippines Sea, Ayungin Shoal, kahit saan banda. Pangalawa, yung ating na-discovering natural gas, 'di ba? 'Yun po ang pinaka-importante. Pangatlo, ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Ayaw natin na babalik pa ang pugo, mga kababayan. Kawawa tayo. Malululong tayo talaga sa sugal. Sa totoo yun. So dahil dito, sabi nga, sino ba ang tuta ng chikwa? Malalaman po natin yan. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino NUFW. Oh my goodness. Sabi dito guys, kasi may mga litrato ako nakita. Wala naman akong ibig sabihin, pero bakit? Yun lang naman ang tanong ko. Baka may sagot kayo dyan, comment section. I-comment nyo para magtanong ako uli, 'di ba? Well, anyway, sabi po dito guys, ayan sabi po ng Impact Leadership, MGOs, tuta ng China. Question mark. Marcolita Padilla defend Chinese embassy attacks against Philippines official. MGOs. Ayan na, Diba mga bes? Diba sinabi ni Senator Tulfo Erwin, kung hindi nila gusto ang patakaran or batas ng Pilipinas pagdating sa freedom of speech, dahil ang China walang freedom of speech, di lumaya sila. Hindi naman tayo pwedeng tahimik lang. Anong gusto ng China? Gawin tayong tuta? Hindi pwede. Kailangan natin magsalita, di ba? Sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa social media, na hindi tayo nagpo-provoke, hindi po tayo nanggugulo, sila po ang nanggugulo. Ano kayang dahilan, bakit tayo ginugulo? Di kaya naibinta yung Ayungin Shoal, sabi ni dating Chief Justice Carpio, bininta ni Digong, or isinuko ni Digong. Ay nako mga bes, kayo ano palagay nyo? Ayan Senate Deputy Minority Leader Rete Marcolita and Senator Robin Hood Padilla on Monday expressed views diverging from a cross-party Senate resolution condemning the Chinese embassy's recent public statement against Philippine official as both lawmakers declined to sign the measure. Diba? Biro mo ba naman kasi? Pinapatahimik tayo? Dahil kung hindi daw tayo tahimik, baka magbayad tayo sa mga pinagagawa daw natin. What? Diba? Pay the price. What the heck? Ano yun? Anong kasalanan natin? Bawal magsalita laban sa kanila? Hindi naman masama yun. Nagsasalita tayo to protect our sovereignty. Na kung pwede lang sana, tigilin tayo. Huwag tayong pakialaman. Parang ina-under talaga tayo dahil ba malakas sila, malaking bansa? Huwag yung ina-underestimate ang mga Pilipino. Baka makita yung gusto nyo makita. Agay, Marcolita claimed that the Philippine Coast Guard, PCG, spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarria, had been issuing statement against China without proper coordination with the Department of Foreign Affairs, saying this is a complicated agency diplomatic work. Alam nyo guys, ito si Marcolita. Diba? Imbis kausapin niya, ito si Commodore Tarria. Pinaglalandakan sa
sa social media na ganyan. Sus nako. Ano bang sinabi ni Commodore? Wala naman siyang sinabi eh. Pinagtatanggol lang niya ang ating soberenya sa panghaharas itong mga salot na ito. Masama ba yun? Ha? Napunain mo itong mga Chinese vessel? Nanghihimasok? O nanghaharas? Binabangga yung mga barko natin? What? Wow, galing ni Marco. O yan ha, tandaan nyo itong mga tao na ito. Sabi pa dito, sa totoo lang, sa tantya ko, nung nag-uusap kami, ayaw din ng DFA yung ginawa ni Ginoong Tarilla. Oh, talaga, imbes na makatulong sa kanila gawain at sa kanilang irresponsibilidad, Marcolita said, adding that he had discussed possible areas of cooperation with the Chinese ambassador to the Philippines, Jing Quan. Talaga, ano naman kayo sinabi mo doon? Ewan ko ba, kapwa Pilipino natin, ina-attack. Di ba? Imbis na magtulungan na lang. Bakit ganun, guys? Kaya minsan napapaisip ako, what if kaya Duterte pa rin ang nakaupo sa Malacanang? Ano kaya ang bansa natin ngayon? Siguro lulong tayo sa mga illegal gamble, no? Baka punong-puno ng pugo Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos nagsisipasukan ang mga drug lord na nagdadala ng kontrabando. Nakikita niyo yung mga nakumpiska ng mga autoridad natin ngayon. Ang tindi, di ba? O mayroon pa nga yan, ang dami. Naku, mga kababayan. Ewan ko lang. Imbis kausapin na lang, no? Kaysa naman parang ang dating no? Parang talagang tagapagtanggol sila no? Ng bansa na yan. Padilla meanwhile said that while he opposes what he described as attack by the Chinese embassy against the Philippines, he also found it improper for uniformed Philippines official to allegedly mock Chinese leaders, particularly President Jinping. Pinagtatanggol ang presidente niya. Wow. Asan ang ebidensya mo, Padilla? Sige nga. Saan ang ebidensya mo? Ano bang sinabi ng mga official natin? Wala naman silang sinasabi di ba? Wala naman silang sinasabi. Anong sinasabi ng official natin? Hindi naman kinukutya or sinisiraan ng Chinese. Ang sa atin lang is to kung pwede lang sana tigilin nila yung panghaharas. Di ba? Umalis na lang sa sa area natin. Di ba? Hindi naman ganoon ang mga government official Sino bang unang umatake? Di ba mga Chikwa? Hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno ay gawa ng katatawanan o karikator ng isang presidente ng China, Padilla said, arguing the Filipinos would likewise be outraged if foreign official insulted President Ferdinand Marcos Jr. Bakit? Ano bang ginagawa nila sa bansa natin? Di ba? Sila ang kumakapagsalita sila, kala mo kung sino. Di ba? Nagtitreat pa sila, kung hindi daw titigil. Mas pay the price, ganun? Magbabayad? Ano yun? Subukan nila. Ganun lang naman kasimple yun Sige nga, kung kaya. Huwag yung sabihin na malakas kayo. Ay na. Kahit ako, babae ako, hangga ako lumaban. Oy, hawak ko ng armas. Bakit hindi? Mayroon akong idea. Ay, ika nga. Mayroon akong karanasan dyan. Iti-training ko lang yan Kayang-kaya ko lumaban. Diba? Para sa aking bansa. He warned that the insult tend to invite retaliation, stressing that it is the duty of a nation to defend its head of state and urged Tarrial not to repeat such an action. Bakit? Ano bang sinabi ni Tarrial? Wala naman siyang sinabi, di ba? Wala siyang sinabi. Di ba? Kung may masinabi man si Tarrial, guys, wala naman siyang intensyon na para pagsabihan yung bansa na yan. The remarks came 15 senators from across the political spectrum filed a resolution expressing the same sense of the Senate condemning a statement by the Embassy of the People's of Republic China that criticized Philippines official and institution for defending national sovereignty and maritime rights. Di ba? Napanood nyo siguro yung
yung statement ni ni Congressman ni Senator Erwin Tulfo. 'Di ba? Karapatan natin magsalita, karapatan natin i-defend ang ating sorminya. 'Di ba? Through social media. Nakikita ng international 'yon. Wala naman tayong masamang intensyon para magsalita. Malaya tayong makapagsalita dahil meron tayong freedom of speech. Sila wala. Kasi sa kanila pag pinuna mo, sigurado dead ball ka. Authorized Senator Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson. Yan yung mga senador na yan, Lacson, Tulfo, Ontiveros, Tulfo, Rafi, Gatchalian, Legarda, Ejercito, Aquino, Camil, Villar, Mark Villar, Estrada, and Lito Lapid. The resolution affirms that the right and duty of the Philippines official to speak on matters of the national interest. Yes. 'Di ba? Kung hindi ka magsalita, wala, kayang-kayanin ka lang ng mga parasite na ito. Oo. Gusto nila maghari sa buong mundo. Ba hindi pwede. Hintayin nyo lang yung karma nyo, tingnan natin. The measure faults the Chinese embassy language as inconsistent with the diplomatic restraint and the principles of the mutual respect and non-interference, recalls condemnation by the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines, and cites international law in asserting that defending sovereign's right does not constitute provocation. Tama naman yun. Hindi ba before kayo magsalita ka, i-defend mo yung sarili mong bansa, na kailangan naman wag naman ganun. Hinaharas tayo lagi. Ano yun? Gusto nila, hindi tayo magsasalita? Karapatan po natin yun. I-defend yung sarili nating bansa, yung soberenya natin. Sos, Mario Joseph. Alam nyo guys, kung nagkataon lang, kasing level lang natin ng China, malamang hindi sila ganito. Hindi sila ganyan magsalita. Takot din Pero dahil sa tingin nila, maliit tayo, ay, huwag tayong ismulin. Baka, di ba? It's also urged the DFA to take appropriate diplomatic action, including the placing the Philippines objection on record and elevating the issue to relevant international fora if necessary. Ay, nako, ewan ko. Sa tingin ko dito sa bansa nito, mahilig mang agaw talaga. Alam nyo, sabi ko nga mas talagang kampi ako sa Amerika. Bakit? Matagal na natin yung alay yung Amerika, 1951 yata. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Pero minsan wala pa silang kinamkam na isla. Hindi Wala. As in, wala hanggang ngayon. Ang mayroon na sa kanila yung mayroon silang base militar dito. Pero hanggang doon nung yun. 'Di ba? Pwede naman sila paalisin anytime. Kung depende sa kontrata. 'Di ba? Mayroon ba yan? Correct me if I'm wrong. Tota ng China, Marcolita Padilla, defend Chinese embassy attacks against PH official. You see? Alam nyo na ngayon. Si mga kababayan, hindi pa yan. Hindi lang dalawa yan. Mayroon yan. Kilala nyo naman siguro. Ito yung mga tao na hindi karapat-dapat sa mataas na posisyon sa gobyerno. Hindi, totoo yun. Ito pa. Teka, sabi po rito ng mga nagko-comment. China is happy. She has to the senator defending her. To all showbiz personality, look at him as your model politician. Alright. Mahiya naman kayo, Ruben at Marcolita. Thank you. You wise senators Marcolita and Padilla for defending China and great leader Xi Jinping. Honor even you have it to oppose. Kawawa naman ang Pinas. Diba? Your countrymen, you are brave for standing for the truth, rules-based order, international law, and diplomacy. Ay, sus, Mario Joseph. Talaga, grabe kayo. Thank you talaga, China sino ba yung China Multiversal News Network. Talaga. Nagpasalamat pa talaga alam nyo na, alam nyo na. Alam nyo na. Tingnan nga natin yung mga nagre-reply dito. Magsama na kayo. Okay. Sabi po dito, international law on close. Great delusional. Okay. I love China. Ayan. Talaga naman. They betrayed the Filipinos and the Constitution. That's correct. Obvious ba? Tama naman.
maganda at napatunayan sila yung pinupunduhan ng Chekwa. Alam na this. As my own observation, ang totoong napanood ko ang hearing sa Congress before the Congressman pa si Senador ngayon, Rodante Marcolita, sila ni Commodore J. Tarria as a Filipino at alam ko sa ating yan because of UNCLOS and pagkasabi ni Marcolita saan daw makikita na may West Philippine Sea. Sa congressional hearing, binanatan siya ni Commodore J. Tarria. Yes! Kasi sabi niya guys, even sa session nila one day ago, between Senator Risa Ontiveros. Grabe kung makita nyo si Marcolita guys, talaga naman China ang datingan. Yun ang nakikita ko 'di ba? Oh, always depend sa kabila. Pero yung sarili mong bansa, wala lang pake. Kung ako si guys, umuwi na lang sila doon. Doon na lang sila mag-senator. Kalat yan para sa kamalayan ng mga Pilipinos. That's why guys, ina-upload ko ito. We should spread this para malaman ng taong bayan. My goodness, these two senators, gigil nyo ako Dalawa lang naman ang klase sa tao, yung totoong tao at ang plastic na tao. Ang totoong tao ay may puso at damdamin na sa kanila ang lahat ng magagandang asal. Ang plastic na tao ay yung tao na hindi pinansin ang magagandang asal. Bahala na ang ibang tao basta kagustuhan nila ang masusunod. Kahit marami ang nasaktan dahil sa puso nila ay parang plastic lang. Agay! O ayan, what a shame. Binuto at pinasahod ng taong bayan. Tapos sa China sila kumampi. Yun ang nakakalungkot talaga. Very sad. Well, I think if these two senator will run again, I think hindi na sila mananalo yan. Bulldog ang ASPI in tandem. Agay. Hongbao is coming. Marcolita and Padilla won't receive Hongbao if they will annoy refer partner. Guys, ano kayong kapalagayan nyo? Hindi lang yan. Ito, may pakita ko sa inyo. Nakita nyo yan? Ito yata yung ambasador na bago, di ba? Anong sinabi dito? Ayan, January 27, 2026 today. Senator poses to replace our declared Chinese ambassador persona non grata. Agay, paktay tayo dapat paalisin na lang yan. I think naman mga kababayan, kahit naman ni personal non grata yan, papalitan mo uli ng isang ambasador, baka pareho lang di ba? Several Philippine senators are calling for Chinese ambassador Jing Quan to be replaced or declared persona non grata after Chinese embassy official in Manila publicly criticized Filipino official. Yun nga Bakit may masama doon? Wala namang masama doon sa sinasabi. During Senate plenary discussion, Senator G.B. said in voice remarks were unpleasant and stressed that ambassadors should promote diplomacy and strengthen bilateral ties. Sana palitan po siya dahil hindi nakakatulong sa tensyonado ng sitwasyon ng ating bansa, Ejercito said. For his part, Senate President Soto suggested that lawmakers look into a study declaring the ambassador unwelcome in the country. Agay! 15 Senator earlier back in resolution condemning the Chinese ambassador for its public criticism of Philippine official amid the West Philippine Sea dispute. Agay! 15 na senador, ang gustong patalsikin itong ambasador na ito, mga kababayan. Sila ng resolution for persona non grata. Agay. Ano kayo nasasabi ni Marcolita tsaka ni Padilla? Nako po. Aba, dapat lang. Hindi lang yan guys, ito. Si Basti nag-meet ng ambasador ng Chekwa. Ay, nako. Wow. Nakipagbulong sa Davao City Mayor Sebastian Basti. Ayan, kay Ambassador of the Philippines o Republic of the China to the Philippines, Jing Quan, nitong Lunes, Enero 26, sa nasabing lungsod. Ang pagbisita ng Ambassador Quan sa Davao City na tatagal ng 2 araw upang magpatibay ng kanilang bilateral relation at local level cooperation. Ito yung sinasabi natin. 2028, magising tayong lahat mga kababayan. Baka kamukat-mukat natin ang Davao nagiging province of China na.
ang Mindanao. Paktay tayo dyan, day. O, ito pa. O, ayan o. Sabi ng News 5, persona non grata. Senate President Tito Soto suggested to his colleague to consider declaring a Chinese embassy official person non grata amid the continuing war of words between Philippines and Chinese official on social media. Sus Mario Joseph, imbis i-convince mo na lang na alam nyo sa totoo lang, reckless din ng bunganga itong ambasador na ito sa totoo lang. Ano kayang nito, no? Ano kayang pinagyayabang nito? Soto floats person non grata tags versus Chinese ambassador official. Agay. Ano kayang sabi ni Marcolita dito ni mga kababayan? Ayan gusto na lang na. Dapat kasi tanggalin na yan 'di ba? Dagdag pang problema. Imbis makipag-ayos na lang Pero wala nakipagsabayan talaga Wala naman tayong masamang intention kundi to protect our sovereignty. Kung magsalita man tayo sa social media. 'Di ba? Hindi naman masama po 'yun. Na yung panghaharas nila. Grabe talaga, ewan. Kung may magic lang ako, matagal nang lumubog yung mga yan. Ayan pa, si Marcolita, mga kababayan, ano sabi dito? Sabi ng Philippine Star, gay. Marcolita speaking for China, Hontiveros pushes back, agay, Senator. Marcolita said China is unhappy about being portrayed of the kontrabida in the West Philippine Sea dispute, railing remarks as attribute to Beijing envoy in Manila. Hontiveros countered Marcolita remarks saying China has itself depicted the Philippines president and other leaders offensively, portraying them as a puppet of foreign powers. Agay. Yan, kaya nga nagkaroon sila ng hindi naman sagutan, ibang palitan lang ng salita. Siyempre, si Hontiveros, dinidefend niya yung sariling kanya, ang sariling bansa, ang Pilipinas, si Marcolita. Saan ba siya nakapwesto? 'Di ba? Alam niyo na, tuta ayan You, man. Anong pinag-usapan niya? Sabi po ng mga nagko-comment dito, tingnan nga natin. Manchurian candidates agoy. Red envelope is ready. Natatawa talaga sa mga nagko-comment. Pugs are original from China and were bred as companion animals for Chinese emperors as far back as 400 BC. Wow. Bumalik na tayo sa nakaraan, guys. While Chinese pug, pugsliba, is often used as the nickname or to refer to this ancient lineage, modern kennel clubs officially recognize the breed simply as a pugsliba. Naloka ako. Marcolita lang sa kalam, agay. China Tours versus Philippine Senator. Agay. Haha, ay nangyari kapag sumamba kay Felix. Naloka pati si Ban sinama The body language is so off. It's like a pug's dog. Bowing to its master. Hay! Sabay ganun. Ay, hindi pala. Japan pala yun, guys. The West Philippine Sea, ayan, which is ang WPS, ayan, refers to the eastern parts of the South China Sea that falls within the Philippines 200 nautical mile exclusive economic zone, which is an EEZ, a territorial waters as defined by the 2016 International Attribute Ruling. It is a critical, resource-rich, and strategically important maritime area encompassing the Kalayaan Islands group of Bajo de Masinloc. Guys, yan ang hirap. Hindi naman kasi nila in-acknowledge na ang Pilipinas ay nanalo. Gusto pa kasi ng China. Occupied pa yung West Philippine Sea, even the Bajo de Masinloc, and Ayungin Shoal. Parang yun ang nakikita ko. Pwede ba yun? Of course, hindi naman tayo papayag dyan. Ano kahilo? Sa panahon ngayon,
pangmalakasang flex ng talaga pag masabi mong hindi mo yan, binuto. Ito ang problema ng taong bayan. Dapat kasi magising kayo. O, tingnan nyo, ngayon, pag tayo sinakop, sino ang sisihin nyo? O, alam nyo na. Well guys, ano pong masasabi nyo? Kayo na pong bala magkomento. Mag-ingat sa tuta ng China. See you again on my next upload. Thank you guys for watching. There's more. Follow and likes. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye and baboos. God bless Philippines. There's more guys.